Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel. So for today's video guys, natuloy na nga yung aking gagawin dito sa aking mga styrotab na mga may leak. So ngayong araw ay tatapalan ko na to, pero hindi ko pa ngayon lalagyan ng tubig guys Bali papahirong ko pa lang to ng ating waterproof coating kung ito ba talaga legit. Tapos meron tayong darating na bisita dito na galing Taguig. So kailangan kong bilisan ang paggagawa nito dahil meron kaming deal na mangyayari. So ito yung ating waterproof coating. So bali buksan ko muna guys. At medyo mahirap nga palang buksan to. So yun nga guys, at hindi ko mabuksan at kaya na cut ko ang video. So ito yung isang in-order ko na 1 kilo, pero yung laman pala nito guys, kalahati lang doon sa pinakalagayan niya. Hindi ko alam kung effective ba to. Amoy amoy rubber rice. At sana yung maging effective para kung meron tayong magkakalik ulit ay eto na lang ulit ang bibilin ko. So pinahid ko agad guys. Tinignan ko agad kung okay ba, kung goods ba. At mukhang matatagalan ako dito. At tingin ko yung mukha akong kakapusin dahil kalahati lang pala yung laman nito. Siguro, hindi ko alam, hindi ko sure guys kung 2 coat o 3 coat yung gagawin ko dito para ma-sure. Pero parang kulang yung ginagawa ko parang kailangan munang haluin. So yan guys, at binilisan ko na ang aking pag-record dyan. At kung makikita nyo guys, at napakabilis ko. So ito nga pala guys, sa mga magtatanong kung saan ko nakita to, may napanood lang din ako sa YouTube na ganito yung ginagamit. Kaya nagka-idea ako kasi yung styrotab ko talagang to ay itatapon ko na o ipasusunog ko na talaga. So naalala ko nga pala, may napanood nga pala ako na mga ganito na may leak yung kanilang styrotab. Kaya naisipan kong bumili at subukan. So malalaman ko kung totoo nga yung nila, yung waterproof coating, kung magagamit ko ba ulit to. At sana yung magamit ko dahil kailangan ko to dahil gusto ko mag-alaga ng mga shrimp. At lalagyan ko to ng ating mga aquatic plants. So yun na nga guys, at tapos ko nang pinturahan tong 4 na to, no? So natapos ko na ang first coating. So susunod ko naman ang second coating. Titignan ko kung goods na ba yon dahil nararamdaman ko mukhang hindi na ako makakapag third coating. Dahil ko konti na lang talaga tong ating waterproof coating na pintura. At kung mapapansin nyo, na parang swimming pool. So ito na yung ating second coating guys. Hindi naman siya mahirap patuyuin dahil mga ilang minuto nga lang, siguro wala pang 30 minutes natuyo na agad. Kaya inulit ko na agad at nag second coating ako. Pero hindi ko pa siya lalagyan ngayon ng tubig, baka mamaya malusaw lang o sumama siya dun sa tubig yung ating waterproof coating. Hayaan ko munang matuyo ng todo para hindi naman sayang yung ating pera. So yun na nga guys, nasa pang-4 na ako.
So yun guys, sa susunod i-update ko kayo dito sa ating mga dinikitan na to dahil malapit nang dumating yung aking bisita. So tara, let's go. Yo, what's up mga ka-backyard? Welcome back sa aking channel. So for today's video, nandito tayo ngayon sa aking MB farm at may kasama ako ngayon. Nandito si Sir RJ ng Taguig. So meron siyang dinala sa ating mga Oranda shorttail na ipapalit natin sa ating mga crayfish. So yun, at papakita ko sa inyo ang mga dala niyang isda. So ito yung dalang isda ni Sir RJ. Ito. So yan, makikita nyo guys, malalaki ang binigay sa atin ni Sir RJ. So susuklian din natin yan ng mga malalaking crayfish din. So maraming salamat Sir RJ. Sulit naman kasi may crayfish. So yun, at salamat din sa pagpasyal dito sa aking mini farm. So sisilipin muna natin tong ating mga craylings. At tingin ko yung naglalakihan na nga yung ating craylings at medyo mahirap nga siyang makita sa camera dahil konting magalaw lang nagtatakbuhan agad. So mamaya guys, papakita ko sa inyo yung mga mahuhuli namin para mas mabilis naman kasi medyo matagal at mahabang oras ang guguli namin doon. So yung mga nandito guys na mga crayfish ay huhulihin ko na at yun ay ibibigay ko kay Sir RJ dahil kung craylings naman yung mga ibibigay ko sa kanya ay medyo maliliit. So ito yung isa guys. Ayan. So simulan muna namin guys at may nakakapit pa ditong suso. Ayan. So ayan guys, nakikita nyo at nire-release na ni Sir RJ yung mga dala niyang mga shorttail Oranda. Bali mga own breed niya yan guys at nagbebenta din siya ng mga anak ng kanyang mga goldfish. So ayan, pinakita ni Sir RJ yung isa oh. Ayan. Ganda. So manghuhuli naman kami ng crayfish guys at papakita din namin sa inyo. So yun mga ka-backyard, at tapos na kaming manghuli ng craylings. At kung mapansin nyo, kung malabo na kanina yung tubig, mas lumabo pa ngayon kasi lumusong ako dyan eh. Tapos hindi ko pala napakita sa inyo, nilinis ko yung aking bucket filter at ngayon ay malinaw na ulit siya. So yun nga, at ito lang yung pinaka drain nya. So bubuksan mo lang yan. Tapos magdadagdag na lang ako ng tubig dahil yun na naman ang gripo nyon guys at nakarekta na yan. At ito na yung mga nahuli kong crayfish na ipapalit ko nga kay Sir RJ. So ito yung ating mga malalaki. Ayan. Bali, 6 na piraso to na sir? 4 male. 4 male, 2 female. Tapos, syempre, dinagdagan din natin ng medyo maliliit. Ayan. Mga, 15 pieces. So, sana ay maparami ni Sir RJ at yan ay mabilis dyan magiging breeder. Tapos, meron siya ditong 1 kilo ata itong hydrilla. Ang sasalad. So yun sir, maraming salamat Sir RJ. Thank you din sir. Good deal. Good deal. Nakakuha pa ng idea ang gawa ng tamad. Yung gawa ng tamad. Gawa daw ng tamad yung bucket builder kasi mabilis daw mabilis daw linisin. Nakakuha pang idea. Oo. So yun mga ka-backyard, hanggang dito na lang muna ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayo updated sa mga bago kong videos. So, peace out. Bye-bye. Shoutout nga pala kay Sir PJ03. Maraming salamat po. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.